Sasabihin naman niya, hindi yan ang kasi yung ginawa ng Kongreso. Bakit? Mamamatay ba ang bayan? Hihinto ba ang buhay natin kung ibabalik mo sa Kongreso yan at ayusin nila? Hindi kasi magkakaroon tayo ng reenacted budget ng isang buwan. BICAM, then small committee. Yung small committee na yon, sino yon? Sino yon? Yung ba ay yung dating Appropriations Committee Chairman? Si Senator Grace po? O hindi sila? O ibang tao po talaga ito? Hindi mo alam eh. Di po ba? Sa bandang dulo, naglabas sila ng BICAM report at pinagbotohan ng magkabilang House of Congress. Doon sa pinagbotohan nila na BICAM report, hindi rin naman na sa publiko. Ngayon sinasabi nung isang meron daw ding kopya, na totoo yan, na blanco yan, nag-fill in the blanks lang. Sino nag-fill up nito? Yan ho ang problema ng hindi po transparent na pagbubuo natin ng pambansang budget. At wala nga silang nakita na mga ganoong blankong items, Jude. Sa pa, Asher, may pirma ba yan yung nakuha mo ng mga senador? Yes, Jude, yung mga nakuha nating BICAM report ay pirmado. May mga pirma yan ng mga senador, yung mga particular yan ng mga BICAM members mula sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, both sa House of Representatives at sa Senate. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang. Di ba sabi daw niya, hindi raw niya pinapansin, hinahayaan niya. Pakinggan natin ha. Namang na-declare na committee report na unconstitutional. Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo? Di ba? Sa totoo lang, hindi sa iniiwasan ko. Marami lang talaga ibang trabaho at maraming mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang, di ba, na lahat ng sinabi niya ay totoo na hindi ko kinoconsider sa kanya. Anong po-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung enrolled bill ba, may blanco ba? Di ba? Isa rin ito eh. Hindi naman nga GAA ang pinag-uusapan, Gago ka ba? Sabi na nga hindi GAA ang pinag-uusapan eh. Ang pinag-uusapan, saan nila kinuha yung basyan, paano sila nagpasa ng tinatawag nating enroll bill na para isabatas at pipirma ni Bobong Marcos. Sino ang naglagay ng mga numero doon sa blank? Lawyer to lawyer, di ba? Kaya magaling siyang magganon-ganon sa mga batas. Di ba? Pero hindi siya lulusot sa atin mga kareaksyon. Kung tingin mo napakaraming pagkakamali sa budget na iyan, sana hindi mo inaprubahan. Nag-veto item ka, kakapranggot. So ngayon mga kapatid, yung iyong budget ngayon na sinasabi mo suboptimal, sino ba nag-approve din at the end of the day? Alright, Reaction TVPS nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon ha. Ito pong si SP Escudero, ang sabi po niya, kung gusto nilang mag-aksaya ng panahon, magsampa ng kaso sa korte, malaya sila. Parang sinabi ni Escudero na yung kasong sasampa ni Congressman Ungab ay walang kabuluhan at yung mga pinakita ni Congressman Ungab ay walang kabuluhan. Gusto ko lang ipaalala kay SP Escudero na dating chairman ng appropriate si Ungab 2 beses sa panahon po ni Ninoy Aquino tsaka sa panahon ng Pangulong Duterte. Ang tanong ko kay SP Escudero, gago ka ba? Tanong lang yon kung gago siya kasi bakit mo sasabihin kung gusto nilang mag-aksaya ng panahon? Di ba? Ba't kayo hindi nyo inayos yung trabaho? Di ba? Kung wala palang kabuluhan yung mga pinakita ni Ungab, ni Congressman Ungab, na may mga blanco doon sa tinatawag nilang bicameral committee report in regard sa
GAB, General Appropriation Bill, na ipapasok nila para mapirma ni Bobong Marcos at may sa batas yung tinatawag ng GAA, General Appropriation Act. Ang sinasabi dito, hoy, Escudero, ang sinasabi dito ni Congressman Ungab, makinig ka, uulitin ko sa'yo, hindi yung GAA. Naintindihan mo, parang ikaw si Bobong Marcos eh. Pinagtatanggol mo yung GAA eh. Ang sinasabi natin dito, yung bill, yung nakapirma, yung mga kongresista at saka mga senador na kung saan ay walang nakasulat na numero. Ngayon, kung plano mong ipagtanggol at koberan ang mga naibuyangyang at naibunyag ni Congressman Ungab tsaka si PRRD, ay ayusin mo. Huwag yung halatado kayo na nagko-cover up kayo. Eh, paano hindi ko masasabing cover up yan kung mali man ang sinasabi ko, ano itong natuklasan ni Asher Kadapan na walang pagkakaiba yung pinakita ni Congressman Ungab tsaka itong nadiskubre ni Asher Kadapan. Kaya nga, dito po mga ka-reaction, tama naman ang sinabi ni Manong Ted Filon na siya ang pumirma. Ito po kasi ang bagong pahayag ni Bobong Marcos. Ito po ang pahayag niya. Pero bago po tayo tuluyan natin talakayin ang bagong pahayag ni Bobong Marcos, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. Ayan po mga ka-reaction, nakikita ninyo ang ating silver play button. Tayo po ang kauna-una sa history ng YouTube na ipinasulat ang pangalan ng isang dating presidente para lamang mapasalamatan siya. Ayan po, Reaction TV PH. Thank you, President Mayor Duterte. Nakasulat po yan, may dahilan po. Kasi pupunta po ako ng Davao, pe-personalin ko ang ating Pangulong Duterte, ibibigay ko sa kanya yan ng personal. Isang pagpapakita lamang ng ating marubdob na pasasalamat sa ating Pangulong Duterte. And, meron pa po, ang target po natin ay makuha yung gold play button bago po magmayo. Imposible po, pero dahil nandyan kayo, magiging posible yun. Dahil magsasubscribe ka na kung hindi ka pa nakapag-subscribe. I-like at i-share ang ating video, i-share ang ating video. Ganda po ng komposisyon ko, ano? Nasa ano na po yun, nasa Spotify. Wala pa. Anyway, mga kareason, ito na. Tuloy po natin yung pagsasalita po ni Manong Ted Filon. Bago po tayo didiretso dito kay Escudero, unahin na natin si Escudero. Hindi kasi ako makatiis eh. Ito po, pakinggan natin. Committee report na unconstitutional. Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala Kaya, namang basis? sa totoo lang, kaya hindi ko sa Sabi po nung reporter, wala minis, parang wala namang sense magreklamo. Alam niyo yung mga reporter dito, ito mga bayarang media yan eh. Mga bayarang media yan. Diba? Lahat naman ng media bayaran. Siyempre, yung mga advertiser nila, magbabayad sa kanila. Mga kumukuha ng advertisement, mga sponsorship, siyempre magbabayad sa kanila. Kaya nga mga bayaran. Ngayon, kung halimbawa, yung gobyerno natin, ini-sponsor sila, di state sponsor sila. Mga media na yan, mga bayaran. Ganda po ng tanong ng babae. Pakinggan ninyo mga ka-reaction ha. Pakinggan ninyo. Ano namang na-declare na committee report na unconstitutional? Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala Kaya, namang basis? So, di ba? Siya mismo nagtanong, siya mismo sumagot yung bayarang media. Narinig po ninyo. Sana narinig nyo, no? O, tutuloy na natin. totoo lang, kaya hindi sa iniiwasan ko. Marami lang talaga ibang trabaho at maraming mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng O, di ba? Hindi raw niya po iniiwasan ang katanungan patungkol dito sa committee report ng bicameral. Ang pinag-uusapan po natin dito yung committee report ng bicameral. Yung bicameral committee report. Hindi po yung GAA. Katulad ni Bobong Marcos, ang pinipili niya yung GAA. Hindi problema yung GAA kasi na-fill in the blank na yan. May nagsulat na doon sa mga mga blank na yun. May nagsulat na. At yun ang inaalam po ni Congressman Ungab tsaka ni Pangulong Duterte. Sino yung mga magician? May mga magician daw, di ba? O yan o, pagka natin ha, may, parang
SP Escudero naman, para sinasabi mo na hindi masyadong importante yung tinatawag nating 2025 national budget. Anong importante sa'yo, di ba? Diba? Tanungin natin, pakinggan natin. pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari O, di ba sabi daw niya, hindi raw niya pinapansin, hinahayaan niya. O, pakinggan natin ha. namang na-declare na committee report na unconstitutional. Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo? Di ba? sa totoo lang, kaya hindi sa iniiwasan ko. Marami lang talaga ibang trabaho at maraming mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang, di ba, na lahat ng sinabi niya totoo na hindi ko kinoconsider sa kanya. Anong ko-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung Enrolled Bill ba, may blanco ba? O, di ba? Isa rin ito eh. Hindi naman nga GAA ang pinag-uusapan. Oy, gago ka ba? Sabi na nga hindi GAA ang pinag-uusapan eh. Ang pinag-uusapan, saan nila kinuha yung basyan, paano sila nagpasa ng tinatawag nating enroll bill na para isabatas at pipirma ni Bobong Marcos. Sino ang naglagay ng mga numero doon sa blank? Lawyer to eh, lawyer, di ba? Kaya magaling siyang magganon-ganon sa mga batas. Di ba? Pero hindi siya lulusot sa atin, mga ka-reaction. Hindi siya lulusot. Ibig sabihin, hindi naman ako lawyer kasi nga hindi ako nag-enroll eh. Kung nag-enroll ako, baka lawyer ako, di ba? Ngayon, hindi GAA ang usapan dito. O, tuloy natin. Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Oh. Hindi siya nag-aakusa. Hindi siya nag-aakusa. Merong ebidensya. Meron siyang ebidensya na yung hawak niyang papel ay talagang magandang ebidensya yon. Ha? Malakas na ebidensya. Oh. Di ba? Magaling din to eh, kasi lawyer nga, oh. General Appropriations Act ba, yung Enrolled Bill ba, may blanco ba? Oh. Hindi tama na mag-akusang may blank check Oh. na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasi nungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Kaya nga tinatanong ko to kung gago siya eh. Gago ka ba, Escudero? Ang kulit mo hindi nga GAA ang problema. Ang problema, yung pinirmahan ng Kongreso at saka Senado na bicameral committee report, maraming blank. Bakit ayaw magsalita ni Tambaluslos? Bakit nililuko-liko mo yung sinasabi mo? Niloloko mo yata kami. Huwag mo kami lokohin. Pinipilit mo yung GAA. Ang pinag-usapan dito, yung bicameral report ng Grabe naman mga ka-reaction, no? Grabe naman mga kababayan, no? Kung may trato tayo ng mga politician na to, kala mo talagang walang mga alaman yung mga utak natin. Di ba? Hindi ganyan. Kung may typographical error sa Enrolled Bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng releasean yun at sulatan ng amount na kahit sino man yun. O di ba tama yung sinabi mo, hindi pwede yun. O sino ang nagsulat? Sino ang naglagay ng amount? Hindi naman siguro fake yung pinakita ni Congressman Ungab na katulad din neto, pakinggan po natin mga ka-reaction ha. O di ba? Kasi ginagago tayo ng mga taong to eh, ginagago nila tayo eh. Kaya kung ginagago nila tayo, tatanungin din natin sila kung gago sila, di ba? Ngayon kung hindi sila gago, di wow. O. Di ba? Pakinggan natin to mga ka-reaction. June, sa taya natin, mga nasa 200, mahigit kumulang 200 yung pahina ng mga ito. At sinasabi nga ni Senador Villanueva kanina ay umaabot ng mga mahigit 2,000 yung mga items na nakapaloob dito. Yung pahina naman. Pakinggan mo to ha. SP Escudero, pakinggan mo to. Galing sa Senado to. Nabalita ko mga ka-reaction ay nawawala na yata itong balitang ito ni Asher Kadapan, parang na-delete na. Hindi lang ako sure. Hindi ako sure na dinilit na to o nawala na sa internet.
Buti na lang nakapag-save tayo, okay. Na ipinirisinta na sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte na mga BICAM report na mayroong mga blankong item, ayan ay 13 doon yung nakita natin sa na-post nga rin sa social media page ni Congressman Ungab. At tiningnan natin din yung mismong 13 pahina na yon na mismong tinutukoy nga doon sa kanilang revelasyon, June. So anong natuklasan mo? Kinumpara mo ba? Magkapareho ba ngayon na may blanco doon? Sa 13 pahina na yun na tinutukoy ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dun sa nakita natin, dun sa mga dokumentong ipinisinta ni Congressman Ungab at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado na andun yung mga blankong mga items o walang mga sulat. Ito yung mga yung panig nila Congressman Ungab ay hinighlight pa yung mga items na yan na mga blanko. At yun din yung mismong nakita natin, parehong mga dokumento na may mga blankong items na nakita tayo doon sa dokumento nang galing naman sa Senado. True. Yung sinasabi, Asher, ni Senator Sherwin Gatchalian at Senator Joel Villanueva kanina na hindi nila nakita, tinanong mo ba kung kailan yun? Hindi ba nila, nung lumabas itong balita na ito, hindi ba nila ni-review? Kung kasi may kopya naman dyan sa Senado, di ba? Kailan nila sinabing, kailan nila nakita iyon? June, hindi nila kinumpirma yung detalye na yan. Bagaman na una na ring sinasabi ng mga senador na pagdating nila doon sa pagpipirma nga ng BICAM report ay naibigay na lang sa kanila yung kopya. At nung araw din na yon ay pumirma sila. Kaya bagaman sinasabi nga nila, sinasabi ni Senador Sherwin Gatchalian na ito ay kanila namang na-review ng kanilang mga team at gayon din si Senador Villanueva at yun nga kanila nga sinasabi nga na ni-review nila ito at wala nga silang nakita na mga ganoong blankong items, Jude. Sa pa, Asher, may pirma ba yan yung nakuha mo ng mga senador? Yes, yun. Yung mga nakuha nating BICAM report ay pirmado. May mga pirma yan ng mga senador, yung mga particular yan ng mga BICAM members mula sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, both sa House of Representatives at sa Senate, June. Oh, sinasabi mo nga kanina, si Congressman Ungab, meron siyang pahayag sa kanyang social media page kanina. O di ba mga ka-reaction? Nakita natin na si Asher Cadapo Jr., nakakuha po siya ng papel. Uulitin natin dito kay SP Escudero. Di ba? Sinasabi niya, pinipilit niya yung GAA kung may empty doon, kung mayroong blanco. Wala nga blanco doon sa GAA, SP Escudero. Ang problema, paano nagkaroon ng numero yung pinirmahan nilang bicameral committee report sa sino ang naglagay ng numero doon. Dahil katulad ni Asher Cadapan, ang nakuha niyang papelitos dyan sa Senado ay wala rin, blanco rin. Paano mo ipapaliwanag ngayon yan na pagdating doon sa GAA ay meron ng number? Sino, anong committee ang naglagay ng number? At sino-sino ang mga miyembro ng committee na yun na naglagay ng number? Walang gaguan, di ba? Walang gaguan. No. Hindi na kailangan i-deklara pang unconstitutional yun. I-consider ang error yun. At hindi pwedeng i-release. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon. Yan ha. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon, ito, pakinggan po natin ng maayos ha. Dito kasi, para na masakit sa ating kalooban na ang mga leader natin at mga namumuno natin ay itrato nila tayo na para mga walang utak. Itrato nila at napakaliit ng tingin nila sa mga mamamayang Pilipino. Na alam naman natin na nanggaling naman sa atin ang kanilang kapangyarihan. Pero bakit ganito ang pagtrato nila sa atin? Bakit ganito ang pagtrato ninyo sa taong bayan? Dahil kayo ba ang may hawak ng kaban? Dahil kayo ba ang may kapangyarihan ngayon? Na ang supreme power ay nanggaling lamang sa taong bayan. Lagi nyo nga alalahanan yun. Release ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE,
o kalye o road ABCD na walang amount, hindi pwedeng releasean yun at sulatan ng amount na kahit sino man yun. Oo, tama. Hindi na kailangan i-deklara pang unconstitutional yun, i-consider ang error yun, at hindi pwedeng i-release. Yun, tama. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yun. Pero hindi ko sa Di ba? Mag-aksaya ng panahon. Alatang-alata, dinidiscourage mo na yung mga mag-aksaya ng panahon. Hindi sa aksaya ang panahon sa aming ginagawa. Hindi sayang ang panahon namin sa pagmamasid at pagbabantay. Para medyo mabawasan naman ang panggagago ninyo sa ating sa ating bayan, sa taong bayan. Di ba mga kareaksyon? Hindi aksaya ang panahon ni Congressman Ungab. Tuloy. Balikat parte namin. Meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito na 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13 session days, tama ba? 12. Kabilang ito. Sorry, 12 session days, kabilang ito. Minus yun ang Chinese New Year. Sa 12 session days, mas pagtutuon na namin ng pansin ang mga panukalang batas na sana'y mahabol pa namin sa ika-19 na Kongreso na mas mapakinabangan ng ating mga kababayan na siyang pinagtutuon na namin ng pansin. Ang hindi ko maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging APRO chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang ika nga proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagrereklamo kaugnay ito, pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para ideklarang unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinedeklarang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kino-question. At kumpleto yung batas na yon. Hindi naman yun ang kinu-question yung GAA. Ang kinu-question dito, yung bicameral committee report na walang mga nakasulat doon. Katulad na sinabi mo, hindi na pwedeng bigyan ng illegal yun. O di ba, ang tanong dito nga, SP Escudero, kung nakikinig ka sa taong bayan at nakikinig ka kay Congressman Ungab, yung hawak na papeles ni Congressman Ungab na pirmado ng mga kongresista at mga senador ay walang numero. Ngayon, ang tinatanong ngayon dito ng mga katulad, kasi nasa demokrasya tayo di ba? Ang mga katulad na sino ang naglagay ng numero doon sa bicameral committee report na umabot sa Malacanang. Sino? Anong committee ang naglagay ng numero doon? Mahirap bang intindihin yun? SP Escudero? Hindi ka naman siguro gago, no? Ako naniniwala ako hindi ka gago. Kasi kung gago ka, hindi mo mapapangasawa si Arte Evangelista. Ikaw naman. Hindi naman papatol sa gago si Arte Evangelista. Kaya lang, nagmumukha ka lang gago kasi pinipilit mong sagot ay hindi naman yon ang problema. Ang problema, yung nakuha ni Asher Cadapan Jr., dyan mismo sa Senado, yun ang sagutin mo. Bakit pinirmahan ng mga kongresista at senador ang isang papeles na kulang-kulang? Di ba? Ayaw ko naman sabihin, yung mga pumirma doon, mga kulang-kulang, di ba? Ayaw ko naman sabihin na ikaw isang ring kulang-kulang. Ayaw ko naman sabihin yun. Pero yun ang tingin ng tao sa inyo. Dahil pumirma kayo ng kulang-kulang, walang illegal daw yun at yun ay labag sa saligang batas. Paano magiging labag sa saligang batas kung hindi pinirmahan ni Bobong Marcos yung GAA? Okay, pipirma niya yung GAA kasi yung GAA kompleto na yun Ngayon, saan galing yung numero doon sa enrolled bill na pipirma ni Bobong Marcos na kung saan yung committee, yung bicameral committee report ay empty? Anong committee ang naglagay ng numero doon? Naiintindihan mo ba yun? Kung ang isang simpleng vlogger na katulad ko, na-explain ko sa iyo na maayos, bakit hindi mo kayang intindihin ng maayos na may problema? Hindi yung GAA, yung enrolled bill. Sinong gumawa noon?
dahil doon sa bicameral committee report ay walang number. O illegal daw yun, forgery yun. Illegal daw yun kapag napirmahan na ng mga kongresista at senador, ibig sabihin final and executory na yun. Mahirap bang intindihin yun? Mahirap bang intindihin? Kung final at executory at kulang, dapat ibalik. Ibalik sa Kamara yun, ibalik sa Kongreso para maayos nila, marebisa nila. Di ba? Kung pinagtatakpan mo ang katarantaduang ginawa ng gumawa doon sa bicameral committee report at gumawa doon sa enrolled bill na kung saan pinagbasihan ng GAA, sino ang naglagay ng numero? Mahirap bang intindihin yun, mga ka-reaction? Walang blanco, walang kulang, Ito. at yung amount ay Tiga, ito, inaano na naman niya, yung GAA daw walang blanco. Sino bang nagsabing may blanco yung GAA? unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kino-question. At kumpleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din niyo, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Hindi mo alam kung saan galing? Sa Senado nga. Hindi mo alam, merong ganyang papeles sa Senado. Anong klaseng Senate President meron tayo? Hindi niya alam na merong ganong klaseng papel na nanggaling sa Senado naman. Binabayaran natin ang mga yan eh. May sahod kayo eh. Tapos, tuloy natin. Ay nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Kung babalik tanawan naman natin, ang mga naging Ba, ganyan kang magsalita? Ba ganyan magsalita? Natin, para kang nag... Anyway, sige na, okay lang yan. desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung sakasakali may pagkakaiba kaugnay sa isang panukalang batas ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod, kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report, ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Iyon ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito'y ma-question. Or, pag may nirelease dahil piniling the blanks yun pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun, hindi payagat i-release yun. Pero hindi ang anumang basihan sa isang committee report na gaya ng sinabi ko. Di ba? Alam naman niya eh. Kaya lang pinaikot-ikot pa lang niya, pinaikot-ikot niya. Tapos bandang uli mga ka-reaction, lilinisin niya yung sarili niya. Di ba? Pinaikot-ikot niya nung una eh. Pero nung bandang uli, nung na-corner na si SP Escudero, sumangayon din siya kay Ungab. Sumangayon din siya kay Ungab eh. Pakinggan po natin ha. Nilito-lito pa niya doon sa entrada niya. Ganyan, yung ga, ganon. Siyempre, lawyer to, alam niya to eh. Alam niya, hindi gago yan. Hindi naman pwede maging Senate President ng isang gago, di ba? Pwede pa si Gadon, yun, pwede mong tawagin gago, bobo tanga yun. Oh. Di ba? Pero ito, hindi pwede. Napangasawa nga niya si Hart Evangelista. Di ba? Papatol ba sa gago yun? Hindi ha. O ito, pakinggan natin ha. Ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo.
ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, Oo. ang susundan at sinusunod. Kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report. Oo. Yung enrolled bill. Oo. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Oo. Secretary General ng dalawang Kamara. Oo. Yun ang mag-govern. Ngayon, Okay. kung may kulang doon, tama lamang na ito'y ma-question. Okay. Or, pag may nirelease dahil pinilin the blanks yun pagkatapos, tama lamang na Oo. hindi i-release yun, hindi payagat i-release yun. Oo. Pero hindi ang anumang basihan sa isang committee report Oo. na gaya ng sinabi ko. Oo. Alam naman yan nung kongresistang nagre-reklamo at nagsasaad Oo. ng mga punto niya kaugnay sa bagay nito. Oo, alam niya. Ibig sabihin, sinasabi ni Congressman Ungab, hindi totoo. O sino nag-fill in the blank nun? Ibig niyo sabihin, nag-release kayo ng panibagong committee report na walang nakakaalam, kayo lang, ganun. Di ba? Meron pang-apat na chamber na maggagawa ng committee report. Eh, gusto lang namin malaman sino ang tumapos doon sa mga naka-fill in the blanks. Di ba? Hindi lulusot yan. Kahit anong gagawin mo dyan, SP Escudero, alam mo sa sarili mo, talagang malaking problema yan. Napakalaking problema po. Ito kasi, so, tignan mo paano hindi malaking problema, SP Escudero. Paano hindi malaking problema? Pakinggan mo dito si Bobong Marcos. Paano hindi malaking problema? Pakinggan mo Pinahahanapan na ng budget ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya na nawalan o nabawasan ng pondo sa ipinasang 2025 national budget. May ilan ding pondo na pinababalik naman ng Pangulo sa orihinal nitong pinaglaanan. Nakatutok si Ivan Mayrina. The original budget can be described as suboptimal. We are working to make it optimal once again. Patuloy na pinupulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga departamento para hanapan ang mga programang nawalan o di kaya nabawasan ng pondo sa pinirmahan niyang pinal na bersyon ng 2025 national budget. Sa pulong niya sa Department of the Interior and Local Government kanina, nakita mahigit 1 bilyong piso na wala sa ilang priority projects tulad ng Information Technology o IT program ng PNP National Police Clearance System at maging drug-related integration at generation system. At kapuna-puna kung saan daw inilaan ang mga pondo. Nilagay nila halos 1 billion sa all-terrain amphibious rescue vehicles for Region 5. Specific yan to Region 5. At naglagay sila ng additional 500 million pesos sa intel. O di ba mga kareaksyon? Pagkatapos magsalita ni Congressman Ungab at ng Pangulong Duterte, bigla na lang naghanap ng pera itong si Bobong Marcos. Nagpagitang gilas na naman. Nasaan yung pera dyan? Balik nyo. Balik natin siya dati para maging optimal. Pasagutin natin dyan si Manong Ted Pailon. Di ba? Kailangan pasagutin natin. Ano bang masasabi mo dito, Manong Ted Pailon? Dito sa ginagawa nila ngayon at nabulabog ang buong Malacanang at ang mga kampon ng Malacanang. Dito sa nangyayaring ito. Pakipaliwanag nga, Manong Ted Pailon. Manong Ted Pailon, di ba? Kung tingin mo napakaraming pagkakamali sa budget na iyan, sana hindi mo inaprubahan. Nag-veto item ka, kakapranggot. So ngayon mga kapatid, yung iyong budget ngayon na sinasabi mo sa optimal, sino ba nag-approve din at the end of the day? Siya pa din, di ba? So sabihin naman niya, hindi yan ang kasi yung ginawa ng Kongreso. Bakit? Mamamatay ba ang bayan? Hihinto ba ang buhay natin kung ibabalik mo sa Kongreso yan at ayusin nila? Hindi kasi magkakaroon tayo ng reenacted budget ng isang buwan. BICAM, then nag-small committee. Yung small committee na yon, sino yon? Sino yon? Yung ba ay yung dating Appropriations Committee Chairman? Si Senator Grace po? O hindi sila? O ibang tao po talaga ito? Hindi mo alam Di po ba? Sa bandang dulo, naglabas sila ng BICAM report at pinagbotohan ng magkabilang House of Congress. Doon sa pinagbotohan nila na BICAM report, hindi rin naman na sa publiko. Ngayon sinasabi nung isang meron daw ding kopya, na totoo yan, na blanco yan, nag-fill in the blanks lang. Sino nag-fill up nito?
Yan ho ang problema ng hindi po transparent na pagbubuo natin ng pambansang budget. At yan dapat ng reforma na mangyari. Kaya ngayon, ang sinasabi ho ng Malacanang, dumidepensa po dito, ang tanggapan ng Presidente, sinasabi na hindi maaring alam ni Presidente Duterte yan kasi unang sa lahat, naging Presidente daw siya, di ba? Hindi siya maaring mag-aproba ng budget na may blanco. Hindi nga po yun sinasabi, yung pinirmahan nyo, yung BICAM report na ibinigay sa inyo, nag-fill in the blanks kayo. Yun po sinasabi yung BICAM para lang natin maiklaro. Pero bakit tanggapan ng Presidente rito ang nagpapaliwanag din? Dapat magpaliwanag yung dalawang BICAM. kapulungan ng Kongreso. Tama. Di ba? Kasi BICAM ito eh. Correct. Pero yun nga po ang isa sa mga problema sa bayan na ito. Yung kawalan po ng transparency sa pagbubuo ng budget. This is ridiculous. It is abhorrent Diba? that you signed it. And you're saying it's suboptimal but you still signed it. Right. It is abhorrent. Di ba? abhorrent. Di ba sinasabi niya na itong budget na ito, you know, obviously are a suboptimal play of words, right? Opo. Kung suboptimal yan, kung tingin mo napakaraming pagkakamali sa budget na yan, sana hindi mo inaprobahan. Nag-veto item ka, kakapranggot. So ngayon mga kapatid, yung iyong budget ngayon na sinasabi mo suboptimal, sino ba nag-approve din at the end of the day? Siya pa din, di ba? So sabihin naman niya, hindi yan ang kasi yung ginawa ng Kongreso. Bakit? Mamamatay ba ang bayan? Hihinto ba ang buhay natin kung ibabalik mo sa Kongreso yan at ayusin nila? Hindi kasi magkakaroon tayo ng reenacted budget ng isang buwan? Ano ho ba ang naging papel ni Secretary Recto doon mismo ho sa Bicameral Conference Small Committee Yun! ng desisyon sa pambansang budget? Opo, at bukas sa informasyon na pinag-uusapan sa mga BICAM na yan, ay mukha po talagang, di ba? Para pag ang nangyayari ngayon, bahala na si BICAM, si Batman, ganun po ang datingan. Ayun mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating napakaganda reaction video. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, like it, share ang ating video. Nakikita po ninyo ang ating silver play button na yan. Napakaganda pong silver play button. Kauna-unaan po yan sa kasaysayan ng YouTube na ipasulat ng isang YouTuber ang pangalan ng isang former president na nagpapasalamat ang YouTuber. Anyway mga ka-reaction, maraming salamat. God bless you all. Shukran. Duterte! 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 Duterte!